Thank you, Pau, sa mga alalay. Lagi mo binabantayan si Kim para mawala na rin ang mga problema na tinatamasa ni Kim sa buhay. Ikaw lang ang sinasandalan para maibsan ang lungkot na dinadala. Mabigyan mo ng lakas ang kanyang loob na mula ang sakit na dinadanas niya sa tinagal niya na naghahanap buhay sa trabaho, sa showbiz, hindi man lang naisip nila Kam na bago ginawa or ginalawang pera, sana pumasok sa isip niya na walang maidudulot na mabuti ang magsugal sa kasino. Sana lakam, intindihin mo naman ang kalalagyan ni Kim. Pagod na si Kim, ang pangarap ni Kim, sinira mo lakam. Sana ayusin mong buhay family Chu and the Balino family. Sana matuloy ng future ni Kim Pao na magkaroon ng family, sariling anak na makasal na ang Kim Pao. Humingi ka ng tawad kay Kim o kaya ibalik mong pera. God bless na lang sa Kim Pao. Love always, Kim Pao forever. Fan Solid Seniors. Maraming salamat po sa komento, Ginang Mila Carillo. Hindi na po maibabalik pa ang nawalang pera ni Chinita Princess, lalo't kung ito ay naipatalo na po sa isang sugal. Iniisip ko nga po mga Kimpaw kung bakit nagawa nila Kam na pagnakawan po yung kapatid niya na si Chinita Princess. Ang iniisip ko, baka gusto niyang bawiin yung napatalo, kaya humantong po sa ganito kalaki yung mga nakuha niya sa pera ni Chinita Princess kasi syempre hinahabol niya po yung mga napatalo niya. Kaso mo, sa kakahabol niya po, laging talo. Kaya ang nangyari, dumating sa punto na 100 million na mga kakimpaw yung nakuha niya. Kasi masyado na pong lulong mga kakimpaw sa sugal or kahit saan, parang sarado na yung isip natin. Parang wala na tayong naisip kundi kailangan kong magsugal, kailangan kong mabawi yon hanggang sa ikaw na po yung napupudpud. Kaso nyo nga po mga kakimpaw, hindi niya naman pera yung kanyang nilulustay kundi kay Chinita Princess. Kaya ang nakakaawa, yung may sariling pera na naghirap ng ilang taon para makapag-invest, makapagpundar at makapag-ibon. Pero anong ginawa nila Kam? Nilustay at inubos po ang perang pinaghirapan ni Chinita Princess. Kaya kinakailangan niya talaga na magsampa ng kaso. Hindi pwede yung sorry lang dito mga kakimpaw. Kailangan po talagang mapagbayaran nila Kam yung mga pera po na kinuha niya. Hindi man niya mababayaran ng buo at cash, pagbabayaran niya naman po yung ginawa niya sa batas. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan etong ilan sa mga nakakilig na ganap sa The Alibay na kung saan si Kim and Paula Abilino nga po, 'di ba, nagbabike sila together. Tapos si Kim Chu parang na out of balance. Tapos si Paolo to the rescue. Sabi nga po ng mga fans, apaka-OA, sana kinandong mo na lang si Stella habang nagbabike. Grabe po yung revelation for today's episode mga kakimpo, no? Ang bibigat sa dibdib ng bawat character, may pinaghuhugutan, pero awang-awa tayo kay Vincent at kay Jacqueline. 'Di ba? Grabe yung episode ng 9 at 10 mga kakimpaw. Ang daming emotions and sekreto na lumalabas. Pati si Charlie, nahuli na rin po ni Aling Sonia. So 4 na episode na lang po mga kakimpaw ang ating hinihintay at magwawakas na po ang The Alibay. Naku, malulungkot na naman ang mga Kimpaw fans niyan kasi wala na naman silang mapaglilibangan. Sana magkaroon po ng part 2 mga kakimpaw, no? Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga po dito sa naging post ng may-ari po, dating may-ari nung rest house or parang resort ni Chinita Princess sa Tagaytay. May post po kasi siya. Sabi dito, "Dear Kim Chu, buying my house in Tagaytay is one of your blessings. You invested your money in property which no one could take away from you. I still remember your sweet words. Sige na kuya CEO, akin na lang to. Because at that time, there was another buyer. I choose to sell the house to you instead. Kasi naman yung mga ngiti mo nakakainis to. Now I realize na katulong pala ako sa'yo
to invest your hard-earned money. Siguro po nakarating na po doon sa dating may-ari po ng resort or rest house ni Chinita Princess sa Tagaytay, yung nangyari kay Kim Chiu na pinagnakawan po siya ng kapatid niya. Kaya napapost po yung dating may-ari, mga kakimpaw, na nakatulong daw siya kay Chinita Princess kahit papaano na mag-invest sa property na hindi mananakaw ng sinuman. Ang bait po mga kakimpaw ng may-ari kasi parang dalawa pala ata sila na bumibili, pero dahil sa ngiti po ni Chinita Princess, kay Kim Chiu po ibinigay yung property niya sa Tagaytay. Sabi nga dito na nag-post, Kim Chiu House in Tagaytay, ang bait ng may-ari dati ng rest house ni Kimi, nabenta kay Kimi nang dahil sa ngiti ni Kim. Ang rest house ni Kimi sa Tagaytay isa sa mga fruit of labor niya. And last year, same month dyan, nagpasko si Kimi kasama ate Lakam niya, ibang kapatid, magkamag-anak at malapit na kaibigan. Tapos ngayon, magpapasko, it will never be the same. Hay nako. And nagbasa nga po ako sa post na yan mga kimpaw. May nabasa po ako na ganito. May vlogger admin daw. Sabi dito, may vlogger admin nakita ko yan ang sinama sa post property daw kasama sa binenta ng ate niya. Di ba yung kondo yata hindi kasama yung bahay sa Tagaytay? Nakakalungkot naman kung kasama pati itong rest house ni Chinita Princess sa Tagaytay na binenta ni Lakam. Sa pagkakaalam ko, kondo lang yung binenta, hindi kasama yung rest house ni Kim Chiu sa Tagaytay. Sana fake news lang yung lumalabas na yon kasi sobrang memorable po ng place na to kay Chinita Princess, mga kakimpaw. Ang tagal na nito sa kanya, mga kakimpaw. Kaya maging ako, pag totoo yung nabasa ko dito, syempre masasaktan ako kasi hard-earned money yun ni Chinita Princess. Bata niya pa ito nabili, mga kakimpaw eh. Tapos ibebenta ng ganun-ganun lang. Tapos ipapastalo lang sa sugal, di ba? So nasa ng hostisya. Lalo lang madadagdagan yung inis natin kay Lakam kung totoo man nga itong mga bali-balita na to. Pero sa pagkakaalam ko, kondo lang, tapos di umano, nagnakaw ng pera sa vault. Hindi ko alam kung alin ba dun yung may katotohanan kasi kung ano-ano na po ang lumalabas ngayon sa mundo ng social media, kaya mabuting suriin nyo pong maigi yung mga pinapanood ninyo, kung may katotohanan, kung legit ba yan, or haka-haka lamang. Mukhang ramdam na talaga ng mga fans ang si Punks dahil sa papatapos ng The Alibi. At hindi nakakapagtaka kapag ang isang serye ay maganda ang takbo, solid ang execution, at malakas ang chemistry ng leads na sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Natural lang na malungkot ang viewers kapag papalapit na ang finale. Ang The Alibi ay naging isa sa pinakamasid-masid na serye nitong taon dahil hindi lang ito kwentong puno ng twist. Ginawa rin nitong mas mature at mas intense ang tandem ni na Kim at Paolo. Iba yung timpla, may mystery, may tension, may emosyon, at syempre, may chemistry na hindi pilit. Kaya ngayong papatapos na, parang may collective heartbreak ang fandom. Hindi lang dahil mawawala ang show, kundi dahil ang bawat episode ay nagbigay ng kakaibang excitement. Yung tipong hinihintay talaga gabi-gabi. Minsan lang dumating ang serye na ganito kalakas ang hatak at ganito ka-engaging ang bawat eksena. At para sa fans, parang ang bilis. Kapag maganda ang story flow, parang hindi mo namamalayan na nasa huling linggo ka na pala. Kaya andyan yung lungkot kasi may attachment na nabuo sa characters, sa kwento, pati na sa on-screen connection ng lead actors. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Masasabi kong ito ang magandang problema ng isang successful na show. Kapag nalulungkot ang fans na matatapos na, ibig sabihin lang na naging epektibo ang narrative, tumatak ang character sa puso ng viewers, nagpamalas ng top-tier acting sina Kim at Paolo, at bitin pa ang mga tao, gusto pa nila ng more. Ibig sabihin, nagtagumpay ang The Alibi hindi lang sa ratings o views, kundi sa impact niya sa audience. Ano pa may daragdag ko? May dalawang magandang mangyari matapos ang ending. 1. Pwedeng magkaroon ng sequel, spin-off o panibagong project ang Kim Pao duo. Kapag ganito kalakas ang feedback ng fans, madalas hindi ito pinapalampas ng network o producers. 2. Mas magiging iconic ang finale. Kapag mataas ang emotional investment ng viewers, mas nagiging memorable ang ending at mas pinag-usapan, mas nagba-viral, mas tumatak. At syempre, kahit malungkot ang fans, magandang senyales yan na worth rewatching ang serye at pwedeng magbigay daan para sa mas matapang, mas daring at mas mature na roles para kina Kim at Paolo sa susunod. Ang lungkot na nararamdaman ng mga fans dahil papatapos na ang The Alibi ay isang patunay kung gaano kalalim ang naging epekto ng serye sa manonood. Hindi ito basta ordinaryong show, isa itong kwento naging bahagi ng araw-araw ng marami.
Sa bawat episode, unti-unting nabuo ang koneksyon ng viewers sa mga karakter, sa misteryong bumabalot sa story, at sa matinding chemistry ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Kaya ngayong nalalapit na ang pagtatapos, parang may malaking puwang na iwan sa gabi ng mga fans. Isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang sepangs ng supporters ay dahil ang The Alibi ay hindi tipikal na teleserye. Hindi predictable, hindi paulit-ulit ang galaw, at bawat eksena ay may hatid na tensyon. Naging malinaw na kahit sa isang serye, pwedeng pagsamahin ang high-level acting, matinding plot twist, psychological depth, at romantic tension na hindi overdone. Bihira ito sa local TV, kaya mas na-appreciate ng tao. Bukod pa riyan, nagpakita ng ibang dimensyon ni Kim at Paulo ang show. Maraming viewers ang nagsabing ito ang pinakamature, pinakamalinis, at pinaka-powerful na roles nila sa mga nagdaang taon. Bawat kilos, bawat mata, bawat piraso ng dialogo, ramdam ng audience. Kaya naman hindi lang sila basta nalulungkot dahil matatapos na. Nalulungkot sila dahil rare ang ganitong klase ng storytelling at performance at ayaw pa nilang matapos ang ride. Dagdag pa dyan, naging bonding moment din ang serye para sa fans online. Araw-araw may discussions, may theories, may highlights, may edits, may kilig, may analysis. Naging komunidad siya, isang shared experience na nakasanayan ng marami. Kapag natapos ang show, natural lang na parang mawawala ang daily habit nila. Ano ang mas malalim na ibig sabihin ng lungkot ng fans? Naging cultural moment ang The Alibi, hindi lang simpleng palabas. Nagpamalas ng acting masterclass ang dalawang lead actors, kaya bitin pa ang viewers. Naging emotional investment ang characters, parang kasama sa buhay. Nagmarka sa isip at puso, kaya may separation anxiety. Ano ang maari pang dagdag na insight? Kung tutuusin, ang ganitong klase ng reaksyon mula sa fans ay madalas na senyales na 1. May demand para sa Season 2 o spin-off. Kapag ganito kalakas ang attachment ng audience, producers at networks usually take this as an opportunity for continuation. 2. Mas tumataas ang value ng tandem after The Alibi, mas malaki ang chance na bigyan pa sina Kim at Paulo ng mas matitinding projects together. 3. Lalakas ang finale viewership. Dahil invested ang fans, mas magiging malaki ang impact at traction ng huling episodes. 4. Magiging klasikong teleserye ito na babalikan pa ng susunod na taon. Hindi lahat ng show nagiging rewatchable, pero The Alibi may chance maging certified classic. Hindi lamang ito tungkol sa entertainment value o ratings. Ang pagiging invested ng viewers na nakaramdam ng lungkot dahil matatapos na ang show ay patunay na nagtagumpay ang kwento at mga karakter sa pagbuo ng emotional na koneksyon sa audience. Ipinapakita rin nito na malakas ang appeal at chemistry ni Kim at Paulo. Kaya naman bawat episode ay nagiging memorable at pinag-uusapan ng publiko. Bukod dito, ang ganitong reaksyon ay nagpapakita rin na nagkaroon ng communal experience ang mga fans, isang araw-araw na bonding, pagkakaroon ng anticipation sa bawat episode, at pakiramdam na bahagi sila ng kwento. Kaya kahit lungkot ang nararamdaman nila ngayon, magandang senyales ito na ang serye ay may pangmatagalang epekto at maaring magbukas ng oportunidad para sa mga susunod pang proyekto ng lead actors. Sa madaling salita, ang lungkot ng fans ay tagumpay din ng serye. Isang patunay na ang kwento, pag-arte at production values nito ay talagang tumimo sa puso ng audience. Bukod sa lungkot ng mga fans, may ilang bagay pa akong maidadagdag sa balitang ito. 1. Posibilidad ng spin-off o sequel. Dahil sa malakas na attachment ng fans sa serye at sa tandem ni Kim at Paulo, pwede itong maging magandang oportunidad para sa network na maglabas ng panibagong season, spin-off o kahit short series na konektado sa The Alibi. Ito rin ay magandang paraan para masulit ang hype at engagement ng audience. 2. Impact sa careers ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Malaki ang pwedeng epekto ng serye sa kanilang reputasyon bilang versatile at in-demand na artista. Ang matagumpay na proyekto ay pwedeng magbukas ng mas matitinding roles at collaborations sa hinaharap. 3. Emotional at cultural impact. Hindi lang simpleng palabas ang The Alibi, naging bahagi ito ng araw-araw ng mga viewers at nagkaroon ng sense of community sa mga fans na nag-antabay, nag-analyze at nagdi-discuss online. Ang ganitong klaseng attachment ay bihira lang sa mga serye, kaya mahalaga itong ma-highlight. 4. Posibleng long-term fandom engagement. Kahit matapos na ang serye, malamang na magpapatuloy ang online discussions, fan edits at mga rewatch sessions. Ito rin ay pwedeng maging basehan ng network para sa future promotions at projects ng mga lead actors.